Ano na kaya ang mangyayari kay Matching? Ating alamin sa pagpapatuloy ng kwentong, Ang Buwayang si Lolong. Kailangan nating turuan ng leksyon itong si Matsing. Nakalimutan mo na ba kung paano kayo inisahan ni Matsing? Hindi siya tumupad sa inyong usapan noong una niyo siyang tinulungan. Muntik nang mapagalitan sina Samya at lakas ng dahil sa kanya. Kung hindi ka dumating sa oras na may dala-dalang pagkain sa bahay nila Samya at lakas, panigurado akong mapapagalitan sila. At noong muli niyo siyang tinulungan, hindi ba ang laman ng saako ay mga bulok na pagkain at mga balat? Oo, tama ka dyan, Dambo. Kung hindi dumating si Lolong na may mga dalang pagkain, tiyak na pinagalitan na ako sa amin. Salamat sa'yo, kaibigan kong Lolong. At ikaw, Matsing, hindi magandang gawain ang linlangin mo ang iba para lang sa iyong pansariling interes. Mas nanaisin ko pa sanang sinabi mo na lang na kami ay hindi mo bibigyan para naman hindi kami umasa. Handa naman kaming tumulong kahit papaano. At noong nakaraan, pinaniwala mo kami ay bibigyan ng mga pagkain. Tama, binigyan mo nga kami, hinatian mo kami ng mga pagkaing iyong nakuha. Pero ang laman pala ay mga sirang pagkain at pinagbalatan ng mga prutas na iyong kinain sa gubat. Hindi ko nagustuhan ang iyong ginawa, Matsing. Hay naku Matching, hindi ka na nagbago, isa ka talagang tuso. Sana naman yung pagkatuso mo ay gamitin mo sa magandang bagay. Muntik na kaming mapag-alitan ni Samya. Tama si Dambo kung hindi dumating ang aming kaibigan na si Lolong na may dalang mga pagkain. Naku po, sigurado akong pinagalitan na ako ng aking inang buwaya. Sana Matching magbago ka na. Tingnan mo tuloy ang nangyari sa'yo, sa pagiging tuso mo kay Dambo ang bagsak mo, mukhang gutom pa naman si Dambo ngayon. At isa pa kaibigang Lolong, hindi rin totoong bumalik siya sa pangpang noon. At hindi rin totoong natisod siya at napilayan. Talagang sa umpisa pa lang wala na siyang balak na tuparin ang mga sinabi niya, nilinlang lamang tayo ni Matsing, kaya nararapat lang nabigyan ng leksyon si Matsing. Paaataawarin niyo ako mga kaibigan kong buwaya, Lolong parang awa mo na ako ay iyong tulungan. Alam kong ang tulad kong tuso ay mahirap mo nang paniwalaan, pero sa huling pagkakataon kaibigan ako ay iyong pagkatiwalaan. Buong puso akong nangangako na hindi na ako ulit sa aking ginawa. Pinapangako kong ako ay magbabago na. Parang awa mo na tulungan mo ako, Lolong. Inaamin ko hindi talaga ako bumalik sa pangpang. At talagang mga bulok na pagkain ang laman ng mga sako na aking ibinigay sa inyo. Manghiyak-ngiyak na sa takot si Matching, habang si Dambo naman ay ipinagpatuloy nito ang unti-unting paglapit kay Matching. Habang sina Samya at lakas naman ay tahimik lamang na tinitignan si Dambo. Napaupo na lamang si Matching sa kanyang kinaroroonan. Unti-unti na rin itong nauubusan ng lakas. Tiningnan niyang muli si Lolong, walang imik si Lolong, tahimik lamang ito at tila ba ang lalim ng kanyang iniisip. Hindi nagtagal ay tuluyan ang nakalapit si Dambo kay Matching, at ipinakita nito ang kanyang mga ngipin. Tuluyan ang umiyak si Matching, mas natakot pa siya lalo nang makita ang mga pangil nito. Naalala naman ni Matching lahat ng kanyang ginawang hindi kanais-nais. Napagtanto din niyang mali talaga ang kanyang nagawa. Napapikit na lamang si Matching at hindi nagtagal ay muling nagsalita si Lolong. Lahat naman ay napatingin sa kanya. Kaibigang Dambo, naniniwala akong buong puso ang paghingi ng tawad sa atin ni Matsing. Isang malaking aral ito sa kanya. Tama lahat ng iyong sinabi, talagang tuso siya dahil sa ginawa niya sa atin. Sa tingin ko naman ay hindi pa huli para magsisi at magbago. Ang aking ginawang pagtulong sa iyo Matsing ay bukal sa aking kalooban, ang tanging pakiusap ko lang sa iyo ay nang bigyan ng pagkain sina Samya at lakas. Ngunit mas inuna mong pairalin ang iyong katusuhan. O tama ka Dambo, siya ay tusong Matsing. Alam ko din naman na ika'y nagpapanggap lamang na may pilay ang iyong paa. Kitang-kita ko kung paano kakabilis tumalon mula sa likod ni Lakas. Nangibabaw pa rin sa akin ang tulungan ka Matsing. Ngunit mas pinili mo pa rin na isipin lamang ang iyong sarili. At sa pangatlong pagkakataon Matsing, pipiliin ko pa rin na ikaw ay tulungan. At ang pangatlong pagkakataon na ito, sana ay gamitin mo ito para magbago. Kaibigan kong Dambo, naniniwala ako sa kabutihan ng iyong puso mula noon hanggang ngayon. O kaibigan kong Lolong pangako magbabago na ako. Parang awa niyo na bigyan niyo ako ng pagkakataon para mapatunayan na totoo ang aking mga sinasabi sa inyo. Samya, lakas, Lolong patawarin niyo ako. Dambo, patawarin mo ako kaibigan. Hinding-hindi ko na ulitin ang aking ginawa. Bigla namang natahimik ang lahat at naramdaman ni Dambo na nakatingin ang lahat sa kanya.
Tumingin si Dumbo kay Lolong, nagkatitigan ang mga ito, at hindi nagtagal bigla na lamang umalis si Dumbo. Tuluyan ang nakahinga ng maluwag si Matching nang makita nitong papaalis na si Dumbo. Agad naman na lumapit si Lolong sa may putikan at tinulungan si Matching. Laking pasasalamat ni Matching kay Lolong, Samya at Lakas. Inihatid naman ng mga magkakaibigan si Matching sa kanyang tahanan. Pagkatapos ng nangyari kay Matching, ito ay namalagi na lang muna sa kanyang tahanan. Abala siya sa kanyang mga pananim at tuluyan na rin itong nagbago. Sa kabilang dako naman ay masayang nagkwekwentuhan ang mga magkakaibigan. Lumipas ang ilang linggo at hanggang sa umabot na ng ilang buwan ay tahimik sa kabilang pangpang. Wala ni anino ni Matching ang makikita. Isang araw, pagkatapos na maglaro nila Lolong, Samya at Lakas ay nagulat ang mga ito nang marinig nila ang boses ni Matching. Ako ay mabuti naman kaibigan kong Lolong, ako ay nagagalak na makita kayo. Nitong mga nagdaang buwan ako ay abala sa aking mga tanim, may mga dala ko para sa inyo. Tig-isa kayong lahat. At nais ko din sanang imbitahan kayo sa aking tahanan, ako ay naghanda ng ating mga makakain. Sana ako ay inyong paunlakan pati na rin si Dumbo. Mukhang nagbago ka na Matching. Ako ay natutuwa sa pagbabago mong iyan. Salamat din sa mga pagkain na iyong ibinigay. At oo naman hindi ko tatanggihan ang iyong imbitasyon. Samya pumayag ka na, total maaga pa naman at isa pa may mga pagkain ang ibinigay sa atin si Matching, hindi na natin kailangang manguha pa ng mga pagkain na ating iuuwi. Sige, tinatanggap ko ang iyong imbitasyon, Matsing. Kung ganun ay pumunta na tayo sa bahay ni Matsing. Dumbo, huwag ka nang magtago dyan. Ikaw ay magpakita na at pupunta na tayo sa bahay ni Matsing. At pagkarinig ni Dumbo ng kanyang pangalan ay agad naman itong nagpakita sa kanila. Masaya silang nagsalo-salo sa tahanan ni Matching at simula noon ay tuluyan ang nagbago si Matching. Masaya naman si Lolong at hindi ito nagsisisi na tinulungan si Matching. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli.